Alhamdulillah, salatu salamu ala rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walang bagay na natitiyak ng tao dito sa mundo. Sa umaga, hindi niya matitiyak kung siya ay aabutan pa ng gabi, at sa gabi, hindi siya nakatitiyak na siya ay aabutan pa ng umaga. Walang bagay na natitiyak dito sa mundo. Kagandahan, kayamanan, at lahat ng mga bagay-bagay na inaasam ng bawat tao mula sa mga material na mga bagay. Walang bagay na sigurado dito sa mundo maliban sa kamatayan. Sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Nang lahat ng may buhay ay makakatikim ng kamatayan. Ngayon din ay sinabi ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, inna ilayna iyabahum thumma inna alayna hisabahum. Tunay na sila ay magbabalik sa amin at tunay na kami ay magtutuos sa kanila. Sa kabila ng katotohanan ito na ang kamatayan ay siyang tanging bagay na siguradong magaganap sa lahat ng tao, ay maraming mga tao ang tila walang pakialam sa mga pangyayaring ito. Na tila bagay ito ay isang bagay na kaduda-duda. Kaya nga marami sa atin, lalo na sa mga Muslim, ang nananatili sa kanilang mga masamang mga gawain dahil sa nakakalimutan nila ang araw na sila ay magbabalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang pagsisimula nga nito ay sa ating kamatayan, dahil ang ating kamatayan ay ang tinatawag ng mga scholar na Qiyamatus Sughra o ang maliit na pagsisimula ng araw ng paghukom. Sinabi ni Uthman bin Affan kung bakit siya naluluha o naiiyak tuwing nang maalala niya ang libingan. Sinabi niya na siya ay nalulungkot at umiiyak dahil para sa sino mang tao, kung magiging madali para sa kanya ang kanyang buhay sa libingan matapos ang kanyang kamatayan, ay magiging madali para sa kanya ang anumang matapos dito. At kung mahirap para sa kanya ang mga kaganapan sa libingan matapos ang kanyang kamatayan, ay magiging mas mahirap ang anumang darating matapos ito. Kaya nga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagbigay sa atin ng utos dahil sa napakatinding kahalagahan ng pag-aalaala sa kamatayan. Sinabi niya, akthiru dhikra hadimil ladat, na paramihin ninyo ang pag-aalaala sa tagapagwasak ng kaligayahan. At ang tagapagwasak ng kaligayahan na tinutukoy niya dito ay ang kamatayan, na nagwawakas sa lahat ng ating mga gawain dito sa mundo. Ang mga scholar ay tumutukoy sa kahalagahan ng pag-aalala sa kamatayan at tumutukoy sila sa tatlong pinakamalalaking dahilan dito. Unang-una ay sa kadahilanan na ang pag-aalala natin sa kamatayan ay makapagbibigay sa atin ng dahilan upang magmadali tayo sa pagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwan sa ating mga masasamang gawain. Ikalawa dito ay upang magkaroon tayo ng sipag na gumawa ng mabubuting mga gawain. Dahil tunay na sa pamagitan ng mabubuti nating mga gawain ay tinataguyod natin ang kabilang buhay na siyang magtatagal. At ikatlo, sa pamagitan ng pag-aalala sa kamatayan ay hindi natin magugugol ang ating panahon sa pag-iisip o sa pagkakaroon ng inggit sa mga bagay-bagay na mayroon dito sa mundo. Mula sa mga material na mga bagay tulad ng mga salapi, kayamanan, kasikatan at iba pa. Dahil sa pag-aalala sa kamatayan ay naalalaman natin na ang buhay natin dito ay pansamantala at darating ang araw ng ating kamatayan nang walang pagdududa. Ito ang maiksing mensahe natin para sa araw nito. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.